Tungkol dito sa video, actually, over the weekend, last weekend, no? Last weekend, before the SONA, ay nagkakagulo na itong mga DDS, no? As I've said, I'm a former supporter of the former president, kaya membro pa ako sa mga groups ng mga DDS and I still follow some of the pages, yung mga vlogger nila na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, no? Most of the time. Hindi naman sa lahat ng bagay. Minsan naman ay naglalabas talaga ng mga totoong saloobin at opinion. Doon ako interesado. But anyway, over the weekend, nagkakagulo ito sila, no? Napakalaking hype, pa-hype yung ginagawa nila dito sa video na to. Honestly, I don't know na video pala ang lalabas. Ang naririnig ko lang ay may malaking pasabog daw itong si Maharlika, no? Isa itong vlogger ng Pro Duterte, yung babaeng malaki yung mga sunglasses, no? Ayaw ko kung but anyway, akala ko kung ano, no? But yun pala yun, yung may pa-hashtag pa sila protect the people. So I didn't really know kung ano yun. And then nangyari nga yun nung Monday, 2 hours to 3 hours yata before the SONA, pinost yung video na yun, which is obviously hindi naman talaga si President Bongbong Marcos yung nasa video. I mean, kahit hindi mo nahintayin yung spectral analysis ng NBI, automatically, makasabi mo talaga ng yung korte ng muka, yung buhok, yung patilya, hindi talaga si Pangulong Bongbong Marcos. But of course, vlogger po tayo. What I did is that I screen grabbed the video and in-upload ko sa deepwire.ai. Yan pong website na yan po yung nagdi-determine kung AI generated ba yung video. And of course, kasi sa sobrang blurred ng video, sabi ng Deepwire ay hindi daw nila masabi kung AI generated nga, no? Because at that time, hindi pa kasi naglabas ng spectral analysis yung NBI. So, gumawa tayo ng sarili nating investigasyon kung peke nga talaga yung video. But as I've said, sa loob-loob ko, peke talaga to, no? Yung sa simpleng tingin lang, no? Kung i-analyze mo, analyze mo yung video, kumpara mo sa picture ng Pangulo, hindi talaga siya. But again, in-upload po natin yon and sabi ng Deepwire is that 63% suspicious yung video but in-advisean ako sa result na i-enhance ko daw yung video into high definition para makapagbigay sila ng accurate na resulta. So, but anyway, hindi na natin ginawa yon kasi kahapon ay nag-presscon kagad yung NBI, DILG at PNP Cybercrime Division. And sila na mismo yung nag-enhance ng mga images sa video and nakita nga doon, no, na hindi talaga yung Pangulo. Yung korte kasi ng tenga, mga kapatid, no, parang fingerprint din yan, no? Habang tumatanda tayo, nagsi-scale up yan, lumalaki yan, pero yung features niya, itong nakasablay dito, itong linya dito, hindi po nagbabago yan, no? And when it was compared, of course, doon nga, no? The NBI has determined na hindi talaga yung Pangulo yung nasa video. So, hindi AI generated, no? Fake lang talaga yung video. No? Hindi siya yon. And I think, ang nangyari doon, may nakita siguro silang medyo kamuka, kinunan nila ng video habang nagkukukain or di nga natin alam kung cocaine yun, no? But anyway, ganun ba kabobo yung presidente natin, no? Na magpa-video siya habang nagko-cocaine, no? Naiintindihan ko kung hidden camera yun or candid, no? Or nakunan lang, no? But you know, it's too good to be true, sabi ko nga. But anyway, klinaro na yan ng NBI and pinaghahanap na nila kung saan nag-originate itong video na to. Now, para makatulong sa Cybercrime Commission, ang dami pong nagme-message sa akin, no? Na yun nga daw, galing daw kay Maharlika yung video na yan, yung vlogger na nasa Amerika. So, well, dyan siguro kayo magsimula, no? And then, hanapin nyo rin yung mga nag-repost niyan. Makikita nyo yan sa mga pages ng mga vlogger na pro Duterte, no? I-search nyo lang po, hashtag protect the people. Makikita nyo lahat ng mga nag-repost ng video. Inedit pa no? Nilagyan pa ng kung ano-anong palamuti, no? Para ginawang content, no? Sa kanilang mga page. So, PNP Cybercrime, NBI, napakadali pong hanapin yan. In fact, in-screenshot ko na sa inyo. If you need it, isi-send ko sa inyo lahat yung screenshot ng mga pages na yon. But anyway, I agree
And I agree na dapat habulin kung sino man ang may pakananan na kasi, no, kahit ano pa man, ako hindi ko idolo itong si BBM, mga kapatid ha. Pero si BBM ang presidente ko ngayon, no? Siya yung halal na presidente. And this is, ito'y nakakatakot din, no? Na kasi ang sabi ng AFP, which is affirmed by PNP and NBI, na may mga grupo talaga ng tao na gustong i-destabilize yung bansa by, of course, siraan yung ating presidente na drug addict, may pa-hashtag pa sila na protect the people. This is an attack to all Filipinos. Presidente natin yan eh. Kahit anti-Marcos tayo, kahit pro-Duterte tayo, siya yung presidente natin, no? He represents the Philippines. May nag-aatake sa kanya to destabilize the government that would affect all of us. It's an attack sa integridad po ng ating bansa. And of course, dapat tulong-tulong tayo dito na hanapin kung saan nanggaling ito kasi may duda ako that this could be sponsored by a rogue state kagaya ng China, ano? So dapat tingnan to ng ating mga otoridad. Ang dami pong basta sabi ko nga i-search nyo lang yung hashtag protect the people, search nyo sa Facebook search box nyo, lalabas po yan lahat ng mga nag-repost, nag-share, and no, mga Facebook users, content creator na nagpapatotoo dito sa peking video na to. So dapat questionin kung saan talaga nanggaling ito so that we can put this issue to rest. Yun lang ba, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Mabuhay po kayo and mabuhay ang Pilipinas.